Solo dive. Dito ka muna. Parking lang ang motor. Dito lang ako sa malapit. Alright. Oras alauna 46. Yan. Solo dive tayo. Okay, abantid tayo. Dito lang ako mamamana. Diyan lang sa malapit. Kasi hapon naman na. At pang alas 4 ahon na tayo. Solo dive muna dahil wala yung mga tropa natin. At napalaban kagabi. Napatagay. Kaya wala munang dive sa malayo. Ito lang muna sa malapit. Alright, abante tayo. Let's go. Welcome back mga lods. Napakatagal na bago tayo nakapag-upload ng panibago. Nagka-problema kasi sa kay CapCut. Nag-away kasi kami. Kaya hindi muna tayo makagamit ngayon ng original sound natin. Pero kahit ganoon pa man, patuloy pa rin tayo at tuloy-tuloy pa rin ang pag-upload natin mga lods. Ito nga pala, loaded na tayo ng rubber para pagdating sa malalim at may makasalubong tayo na isda, matitira natin kagad. Kaya tara, let's go na mga lods. Pagdating sa target spot na bahura, dive kagad tayo mga lods dahil may nakita na kagad ako na unicorn fish na labas-pasok sa kanyang lungga. Kaya bulusok kagad tayo at kumuha ng tiyempo para matira ang unicorn fish na ito. At tayarin naman natin kung kailan papasok na sa butas, saka ako tumira. Kaya inabot pa mga lods, panalo. Ito yung unang isda sa araw na ito. At malaki-laki na rin yan na unicorn fish o surahan. Alright, the best ang unang tira dahil napakataba ng isda na to. Kaya kahit napakalalim ng nasisid, panalo yan sa unang isda. Taba. Sarap ito mga lods. Pinilit na natin. Pasot sa butas. Inabot pa. Alright. Panalo ko na isda natin ngayon. Next drop mga lods. Umabanti lang ng kaunti. Ayos talaga minsan pag ganitong mga oras na hapon na dahil napakarami na ng surahan at nagsisilabasan na sila.
Ito nga lang ay nag-antay tayo ng saglit dahil naandyan yung dalawang unicorn fish at pabalik-balik lang, hindi masyadong lumapit sa tamang distansya. Kaya inabangan natin at kumuha na rin ng tiyempo para matira ang isa sa kanila. Kaya eto mga lods, at unti-unti nang lumalapit at masyado pang mahihain ang dalawang isda na to. Kaya kumuha tayo ng tamang tiyempo kung kailan palapit na at sinabayan natin, kaya yun, natira naman kagad. At ito yung pangalawang isda natin sa araw na ito, isang surahan na naman. Alright, panalo na naman to mga lods. Pangalaman ito mga lods. Next drop nga pala, pagkatapos maituhog ng ikalawang surahan, malayo-layo ang nilangoy ko at ito na ulit ang sumunod na paglapat natin sa bahura. At ito, isang barakuda kagad ang bumungad. Ito yung inantay ko talaga na lumapit sa saktong distansya. Pero masyadong busy sa paghahunt at hindi ako napansin. Kahit na ginalaw ko na yung aking spear gun, baka sakali kasi na maakit ng makintab na flapper. Pero baliwala lang at hindi pa rin umubra mga lods. Kaya natagalan tayo dyan sa ilalim. At ayun, palayo na naman. May lap na ang barakuda na ito. Malaki-laki na sana ito. At estimate ko nito ay nasa 6 kilos na ang laki nito. Kaya sayang naman at hindi natin natira. Kaya wag nang ipilit at ahon na tayo dahil paubos na ang hangin. Pagkaahon niyan, nakailang dive pa rin ako, pero palagi lang nagpapakita ang barakuda na ito. At hindi talaga nadali sa araw na ito mga lods. Next drop, same lang ng bahura. Dalawang surahan ang nagpakita dito mga lods. At malalaki na ang dalawang surahan na ito. Nagtago ako ng gusto dyan sa may bato na yan na nakausli dahil matagal bago lumapit. At pinahirapan na naman tayo dito mga lods. Hindi lang talaga masakto sa tiyempo ang dalawa na ito na surahan para mabawasan natin. Pag gumagalaw kasi ako at napapansin nila, ayun, bumabalik na naman sa dating pinanggalingan. Kaya ito, inantay pa natin ng matagal-tagal. Grabe talaga, makapigil hininga pag ganito na surahan mga lods. Kailangan mo talagang pagtiyagaan. Kailangan mo talagang mag-ipon ng hangin bago ka mag-dive para makatira ka ng uri ng isda na to. Dahil yung iba naman ay mabilis lumapit at yung iba naman ay napakatagal talaga lumapit. Lalo na kung ganyan na may kasama at pag gumalaw yung isa at bumalik sa dati, sumusunod lang. Kaya ito, kumuha na tayo ng tiyempo at tinira na natin kahit medyo alanganin. At ayun mga lods, hindi man lang sumagi yung shafting. Napakatagal nagantay pero hindi natin tinamaan. Kaya ahon na kagad tayo mga lods. Next drop mga lods, dito pa rin sa may bato na ito na nakausli. Binalikan ko yung dalawang surahan na tinira ko kanina, pero ito na lang ang inabutan ko mga lods. Nag-iisa na lang yung surahan. Nabulabog na kasi at maliit-liit na nga lang ang natira dito mga lods. Pero ayan, pinagtiyagaan na naman natin. Ganon pa rin ang style ng surahan na ito mga lods. Pero nandyan na tayo at inabangan natin ng gusto. Kaya ayan, natira natin ang surahan na yan mga lods. At ayos na yan dahil nabawasan pa rin natin. Alright.
Ayos. Patlo na to. Pagkatapos may tuhog ng surahan, drop shot tayo dito. Bumulusok ako sa bahurang ito dahil plano ko sanang silipin yung crack na yan dahil dyan ako nakakuha ng giant trevally. Pero may napansin na tayong surahan kaya yun na lang ang natira natin. Di na tayo dumiretso sa ilalim dahil may isda na dito sa may bandang ibabaw. Yun na lang ang tinira natin. Kaya yun ang pang-apat natin na surahan sa araw na ito mga lods. At ang oras na yan ay pabalik na rin ako ng Langoy kung saan ako nagsimula. Alright, hindi pa tumagos yung flapper natin pero nakuha natin ang surahan na ito kaya panalo to mga lods. Nilubok kayo flapper. Buti na lang hindi nahugot. Pang-apat na to. Unicorn fish. Ayos, panalo. Next drop, binalikan kong muli kung saan ako unang nakakuha ng surahan. At sa drop na ito ay napakarami na surahan na naandyan. At malalaki na yung iba na nagpakita dito mga lods. Mas dumami na sila dahil palubog na ang araw nito. At nasa may bandang gilid na sila mga lods. Nasa may baba na ito kung saan ako nakakuha kanina. Mas okay at mas paborito sa night dive sana mga lods pero hindi pa tayo nagna-night dive at pag nag-night dive tayo abangan nyo mga lods dahil mababawasan natin ito mga lods pag night dive nandyan lang sila palagi at kung saan sila na nakikita mo sa umaga ay nandyan lang sila sa bahura na yan. Kaya mas madami tayo makukuha pag night dive. May laps sa umaga, sa gabi, mayayari natin yan. Ito na nga pala ang naging target natin. Sinundan na natin to dahil ito yung pinakamalaki sa nakita natin dyan na surahan. Pinilit na natin kahit medyo papalayo ang isda pero inabot pa rin at tinagos naman ng ating shafting. Kaya ayun mga lods at panalo yung ating natira. Alright. Dami na. Panglima na to mga idol. Nagsilabasan na sila. Pwede na uwi mga idol. 4:37 no. Kalimang piraso na tayo. Ayan o. Ayos. Pinakamalaki yung nahuli. Huh. Uwi na tayo.
Alas 4:30 din eh. Nagpa ko uwi. Langoy lang. Medyo malayo-layo pa distansya. Alright. Alright, dito na tayo. Mag-alas 5 na, lods. Alas 4:52. Alright, panalo. Limang piraso. Ayan oh. Buhay pa. Buhay pa yan oh. Alright. Pa, uwi. Doon sa ibabaw yung motor. Iwan natin sa may kalsada. Nag-dive din yata si Utol. Wala yung gamit niya doon sa bangka. Alright. Ahon pa. Ay, nakasada. Okay. Ay, motor natin. Nakaantay na. Right. Okay. Biyahe na tayo. Puro nang gada, no? Pag ikaw. Oh. Rawangan yun ka. Hindi mo, tadi akong darang bayan. Sumaguhan na ram. Ha? Yung bansaga? Ha? Yung bansaga? Natadaraw mo na ko niyan. Ano nandaraw mo niyan? Iya, ito na lang.